Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagtalakay ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ngunit bago po dyan, ay nais ko po munang bigyang daan yung ating mga panawagan na kung saan ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Yung atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yan din po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Meron po mga pag-aaral na isinasagawa sa ating tanggapan at ang lahat ng ito ay walang bayad. Kaya po aming iniimbitahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang pagkakaalam kung ano po ba ang relihiyong Islam, ang relihiyon na pinaniniwalaan ng mga Muslim. At sa mga kababayan naman po natin na kung saan ay patuloy pa rin sa kanilang pagsubaybay sa ating palatuntunan sa youtube.com. Ang atin pong pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita. Ang gawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-type or i-search yung atin pong pangalan, Khalid Sanchez. At doon po ay inyong makita yung iba't ibang title ng ating palatuntunan dito po sa 95.9 Hot FM. At sa mga nais pong magtanong, sa mga nais pong makibahagi sa ating palatuntunan, ito po yung text hotline number na maaari niyong padalhan ng inyong mga katanungan. 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito ay kasama ko po yung isa sa mga estudyante ko sa Mindanao People Da'wa Association. Bigyang daan po natin na makapagbigay siya ng kanyang greetings. Si Brother Gannam, siya po ay nag-aaral ng Comparative Religion sa Mindanao People Da'wa Association. Brother? Para makita ka, medyo dito ka bro, para makita ka doon. Saka ka na magtago mamaya. Ay, naman ko. Yan, okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na mga Kristiyano at sa mga kapatid na mga Muslim. Ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang katotohanan sa isang oras po, alas 2 po hanggang alas 3. Hello? Ano po yun? Okay. Yan po si Brother Ganam. Ready ka na, brother, no? Siya yung magiging tagabasa natin sa hapong ito sa ating palantunan. Maya-maya po ng konti, kapag makapagtalakay po tayo ng ilang mga katanungan, ay atin din pong bigyang pansin, no? Pahapiawan natin, Brother Ganam. Ito pong nangyaring debate noong nakaraang Mayo 18, doon po sa Osamis City. Ngunit bago po dyan, bigyang priority natin itong mga katanungan. Galing po kay Texter 0909-855-6510. Ang katanungan niya ay ganito. Sabi niya, Good PM, Brother Khalid. Hindi po ba ang paniniwala sa Islam, kahit patay na ang isang tao ay meron pa rin siyang pakiramdam at may kamalayan pa ang isang bangkay? Totoo po ba ito? At ito daw ay turo ng lahat ng mga propeta. Ano po ang mga katunayan nito sa Quran at maging sa Biblia? Well, napakagandang katanungan galing sa ating texter, ano po, na ito ay pumapatungkol sa mga bangkay, no, sa ayon sa paniniwala sa Islam. Ano ba ang sinasabi ng ating relihiyon, in particular ang ating maluwalhating Quran, tungkol po dito sa mga bangkay, no? Ito ba ay meron pang pakiramdam? Kapag ang isang tao ba ay patay na, meron pa ba siyang pakiramdam? No? Katulad ng tinatanong ng ating kababayan, no, na isang tagapakinig. Basahin natin, Brother Gangnam, ang sinabi ng maluwalhating Quran sa chapter 30. No? Ang talata po ay 52. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Yan. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya ay ganito. Katotohanan, ikaw, ang tinutukoy ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi makagagawa na ang patay ay makarinig. Sabi niya. So, napaka-simple, no? Ang pinagsabihan ay ang propeta. Fa'innaka la tasmi'ul mauta. Hindi mo magagawa na yung mga patay ay makarinig. Sinabi sa propeta, Brother Ganam, ipinahayag ng Allah na ang mga patay raw ay hindi niya magagawa na ito ay makarinig. Maliban na lang kung gugustuhin ng Allah na sila ay makarinig kahit na sila ay patay na, o di kay makaramdam kahit na sila ay patay na. Katulad halimbawa sa isang pagkakataon na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakipag-usap sa mga bangkay, no, Brother Gangnam? Merong isang pagkakataon pagkatapos ng isang labanan, no po. No, pagkatapos ng isang labanan, I think sa Badar, kung hindi ko nangyari, kung hindi ko nagkamali. At yung mga bangkay ng mga hindi mananampalataya ay naipon doon sa isang
sa isang parang balon, no? At dito ay kinausap sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong sila kung nasumpungan nyo na ba ang mga bagay na ipinangako sa inyo. Isa sa mga kasama ng propeta ay nagtanong sa kanya mga bangkay, mga patay na po yan, paano po sila makakarinig? At ang sabi ng propeta, naririnig nila ito. Naririnig nila ang sinasabi ng propeta kapag ito ay luluubin ng dakilang tagapaglikha. No? In fact, kapag tayo ay ililibing na sa pananampalatayang Islam, kapag ililibing na ang isang bangkay, no, ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ilibing na ang isang patay, ay maririnig niya ang mga yabag ng mga paa ng mga taong nakipaglibing sa kanya, Brother Ganam. Kapag siya nasa ilalim na tinabunan na siya ng lupa, yung mga taong naglibing sa kanya, yung mga dabog, yabag ng kanilang mga paa, ay maririnig niya ito habang siya ay nasa libingan. I see? Yun ang paniniwala po sa ating relihiyon, sa Islam. At kapag pag-aralan mo ito sa view ng siyensya, lumalabas po na ito ay may katotohanan. Ayon po or kapag idadaan mo po sa pag-aaral sa siyensya, naiwan ko lang kapatid yung ating scientific research tungkol sa bagay na yan. Ngunit, itong pagtulog na lang, shall we say, itong pagtulog, ito ay isang example ng pagkapatay o pagkamatay ng isang tao. Yan ay example ng pagkamatay ng isang tao. Na kapag ikay tulog, mapapansin mo kapag ikay tulog na tulog ka, mapapansin mo na kapag may nag-uusap sa tabi mo, naririnig mo rin ito. Ewan ko na rin, napapansin mo, Brother Ganam. Although kahit na ikay tulog, ay napapansin mo na yung mga tao sa palibot, kapag sila ay nag-iingay, maririnig mo rin ito. Yan siya. So, meaning, meron pa palang tinatawag na pakiramdam. Kasi kasama sa pakiramdam yung sense of hearing. Kasama yan siya, Brother Ganam. So, yun po ay ayon sa konsepto sa Islam, sa Quran. Ano naman ang sinasabi ng Biblia? Sa Biblia po, sa Biblia meron tinatawag na hindi pagkakasang-ayon tungkol sa bagay na yan. Nagkukontrahan ang Biblia tungkol sa bagay na yan. Kung ano ba talaga ang sitwasyon ng bangkay. Kapag Biblia po ang ating pag-uusapan tungkol po doon sa mga pumanaw na, sa mga taong patay na, kapag Biblia po ang ating pag-uusapan, ito po ay merong pagkukontrahan doon sa ibang mga pahayag o sinasabi ng Biblia. Katulad na lang halimbawa sa sinasabi sa Ecclesiastes, ang kapitulo ay 9 at ang mga talata ay 5 hanggang 6. Meron siyang binabanggit dito tungkol sa mga taong yumayao, yung mga patay na. Pakibasa ko, Brother Ganam. Sabi niya, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangamamatay. Yan. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Yan. 6. Okay. Maging ang kanilang pag-ibig
gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala. Ngayon, nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kakita mo? Ayon dito sa talata o mga talata na binasa ni Brother Gannam, ulitin ko lang po, sabi niya, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, sabi niya, ni mayroon pa man silang kagantihan. Hindi na nga nila magagawa pala, brother, na magmulto. No? Kasi yung paniniwala ng mga Kristiyano na ang patay ay nagmumulto. Diba? Kasi nagmumulto siya kasi gaganti. Gaganti siya doon sa pumatay sa kanya, kaya siya nagmumulto. Ayon dito, hindi na nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa siyang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. 6. Maging ang kanilang pag-ibig. Kita mo, kapag ikay may iniibig, Brother Gannam, ayon sa Biblia, kapag mamamatay na siya, wala na ito. Wala nang pag-ibig. No? Gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ayan. Kapag papansin niyo po dito sa talatang ito, sinasabi diyan na talagang totally wala na talaga silang pakialam pa sa mundong ito. Wala na silang pakiramdam. Kasi the fact, Brother Gannam, na wala ka ng pag-ibig, wala ka ng pakiramdam. Kasi yung pag-ibig yan ay pakiramdam, di ba? Paano ka makasabing ikay umiibig kung wala kang pakiramdam? See? So, meaning, wala na rin pala siyang pakiramdam kapag siya ay patay. No? Yan ay ayon sa Biblia. Ngunit, ang tanong doon ay, yun na ba talaga ang sinasabi talaga ng Biblia na kapag ang patay ay patay na, wala na talagang pakiramdam? Abay, kung yung aklat ng Ecclesiastes, abay, yun ang sinasabi niya. Ang mahirap po kasi, may talata dito na kumukontra sa talatang iyon. Anong talata po yan? Kinukontra ng talatang ito na ang patay ay walang pakiramdam ayon doon sa binabasa natin. Kinukontra ng talatang ito. Dito po sa isang talata ng Biblia, abay, sinasabi po dito na ang patay ay may pakiramdam po eh. Bakit po? Sapagkat siya'y nanginginig. O, kita mo? Nanginginig yung patay. O, ito, basahin natin, Brother Gannam. Sa aklat ng Job or Job 26, ang talata ay 5, ganito ang sinasabi, Ikra. Ang mga patay ay nanginginig sa ilalim ng tubig. Ayan, kita mo? Grabe, no? Ang mga patay ay nanginginig. Abay, the fact na ikay nanginginig, ay meron kang pandama, Brother Gannam. Hindi ka naman manginginig kung wala kang, di ba? Pandama. So, sa puntong yun, sila po yung nagkukontraan. Yun po ang sinasabi ng Biblia, kapatid. No po? Tungkol sa patay, kung meron bang pakiramdam o wala. Sabi sa Biblia, wala. Sa kabilang banda, meron. Ngunit, sa pananampalatayang Islam, actually ang patay ay walang pakiramdam maliban kung gugustuhin ng Allah. Yan. Yun po ang maganda doon. No? Dahil kapag ayaw ng Allah, no? Ayaw ng Allah na makadama. Aba, kahit yung taong hindi patay kapag ayaw ng Allah na ikay makadama makaramdam hindi ka rin makakaramdam kahit buhay ka. Kapag ayaw ng Allah. Ganun lamang kasimple ang logic, Brother Gannam. Kahit na buhay ka pa sa mundong ito, kahit na nga nakikita mo kung ayaw ng Allah na makikita mo yan, hindi mo makikita yan. Kahit na
Hindi ka bingi, kung ayaw ng Allah na marinig mo yan, hindi mo rin ito mapapakinggan. Di ba? Oo. Kasi nga, ang lahat ng yan, dumidepende po yan sa kalooban ng Allah. Katulad halimbawa, itong mga taong hindi mananampalataya. Abay, sinabi ng Allah. No? Ito, may mga pandinig yan eh. May mga paningin. Ngunit hindi nila nakikita yung katotohanan. May pandinig, may paningin, may pakiramdam, ngunit hindi nila nararamdaman ang katotohanan. Bakit? Ito, basahin natin ang sinabi ng Allah sa chapter 2. Ang mga talata ay 6 hanggang 7. Sabi ng Allah, mga buhay yan, di mga patay yan. Ha? Umpisahan mo sa 6 hanggang 7 tayo, Brother Agan. Hindi yan mga patay. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatun wa lahum adabun azim. Napakaganda, no? Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ito, mga buhay, sabi ng Allah. Katotohanan ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Ito ay walang pagkakaiba sa kanila. Kahimat sila ay iyong paalalahanan o hindi mo paalalahanan, sila ay hindi sumasampalataya. Buhay na buhay yan, brother. Si Allah ay naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong. Kita mo, mga buhay yan eh. Mga buhay ang mga taong ito. Ngunit hindi nila nakikita ang katotohanan. Hindi nila naramdaman ang katotohanan. Hindi nila narinig ang katotohanan. Sapagkat nilapatan ng Allah ng sagka, lambong. Ngayon, kahit patay ka, kung gusto ng Allah makarinig ka, may magagawa ka, brother. Wala, bro. Kung patay ka, gusto ng Allah makaramdam ka, may magagawa ka ba? Wala rin. Wala rin. Ganun lamang kasimple yun. Kaya po, sa Islam, ang paniniwala po ay tama. No? Unlike po doon sa Biblia na kung saan nagkukontrahan po ito. Sad to say. No? Kaya mga kapatid, dito na po tayo sa Islam. No? Sa pananampalatayang Islam sapagkat nakakasiguro po kayo na ito po ang tamang pananampalataya. No? Ang sunod na katanungan ay galing po kay Texter 0926. Sabi niya, 9192831. Sino po ang lumikha ng langit at lupa? Napakagandang katanungan din. No? Halos mga magaganda, Brother Gangnam, yung mga tanong sa atin. No? Sino daw ba ang lumikha ng langit at ng lupa? Alamin natin sa sinasabi ng maluwalhating Quran kung sino ang lumikha ng langit at ng lupa. Sa chapter 10, ang talata ay 3. Iqra. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam. Yan, kita mo? Ang kanyang pinakamalapit na kahulugan ay ganito. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa 6 na araw. Inna rabbukumullahu alladhi, sabi niya, khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam o sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Ginawa niya ito sa loob ng 6 na araw at pagkatapos siya ay pumaimbabaw sa kaniyang trono, yung arsh. Okay. Si Allah, siya po ang gumawa nito ng kalangitan
at ng kalupaan. Si Allah ang gumawa nito. At kahit na itatanong mo ito, Brother Ganam, doon sa mga tao na mga hindi mananampalataya, halimbawa doon sa mga hindi mga Muslim, kahit na itanong mo sa kanila, sino ang gumawa ng langit? Ang isasagot din nila sa iyo, Brother Ganam, ang isasagot nila ay si Allah ang gumawa ng langit. No? Kahit na itatanong mo pa yan sa kanila, yun din ang isasagot nila. Bakit? Sapagat yun ang sinabi ng Allah. Ito, basahin natin sa chapter 39, ang talata ay 38. Iqra. Wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kita mo? Sabi niya, la yaqulunna Allah. At katotohanan kung sila ay inyong tatanungin kung sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, walang pagsala na kanilang sasabihin, si Allah. Maging itong mga hindi mananampalataya, kapag tatanungin mo, sino ang lumikha ng langit? Sabi nila, si Allah. Pero may mga mananampalataya, o may mga taong hindi mananampalataya na iba ang isasagot, Brother Ganam. Sabi nila, si Jesucristo. May ganyan eh. Sabi nila, si Jesucristo at si Allah, isa lang yan. May mga ganyan eh. No? Titingnan daw natin sa Biblia kung si Jesucristo ba ay, siya ba ay manlilikha. Kita mo? Titingnan natin. Ayon sa Biblia, ito po yung lumikha ng langit at lupa. No? Yan po ay mabasa natin sa aklat ng Genesis. Ang kapitulo ay 1 at sa versikulo 1. Nang pasimula ay linikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan. Sabi dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha raw ng Diyos ang langit at ang lupa. So, sa ano yan, sa Hebrew, ang ginamit diyan ay Elohim, no? Bereset Boro, Elohim, Hashimaim, Wi'it Hurits, in the beginning, Elohim or Elo or Ila created the heavens and the earth. So, nowhere in the verse na mabasa mo yung salitang Jesus, Brother Gan, walang binabanggit doon na Jesus Christ or kasama si Kristo doon sa lumikha ng langit at lupa na siyang bukang bibig ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, na si Kristo ay manlilikha, no? Siya ay manlilikha. Alam niyo mga kababayan kung aalamin natin sa Biblia, no? Si Kristo kahit lamok ay hindi niya magagawang lumikha, Brother Ganna. Kahit lamok, langaw, o kahit na yung bulate ay hindi kayang likhain ni Kristo. Abay, yun pa kayang langit at lupa, Brother Ganna. Kung ang bulati, napakasimple lamang ng bulati, Brother Ganna. Buti pa ngayong siyensya, kaya nila mag-clone ng tao. Di po ba? Kaya nila mag-clone ng isang hayop. Yung isa sa mga na-clone ng science, yung pangalan na, yung tupa na si Dali ba yun? No? Na-clone ng science. Gi-clone nila. Hindi naman creation ang term, no? Kasi iba yun. Hindi nila na-create. Iba yung gi-create at gi-clone. Buti pa yung siyensya nakapag-clone. Pero si Kristo hindi nakapag-clone. Ni hindi nga siya nakapag-create.
kahit na lamok, bulati o langaw, insekto, ay hindi nagawa ni Kristo. Abay, paano pa kaya kung ikakabit mo sa Kanya ang mga argumento na Siya ang gumawa ng langit at lupa? Eh kung yung mga simpleng mga hayop ay hindi Niya kayang gawin. Ano po ang patunay sa Biblia? Na si Kristo ay hindi makaka-create ng kahit na insekto, brother. Ito po ang sinasabi sa Juan 5, ang talata ay 30, ikra. Tingnan natin kung may magagawa nga si Kristo. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Ayan, kita mo, ang liwanag, brother Ganna mo, sabi ni Kristo. Sabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Sabi niya. Kahit anuman. Kapag sinasabi mong anuman, brother Gannam, abay, kahit lamok, no? Bulati o langaw, kasi anuman eh. Hindi raw siya makakagawa. Sa kanyang sarili, ha? So, ang tanong, sino ang may gawa ng langit at lupa? Babalikan po natin ang Genesis 1:1, sabi doon, ang Diyos. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Sino itong Diyos na ito? At babalik po tayo sa Quran, yun po ay si Allah. Siya ang Panginoon. Siya si Allah. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Ito rin po ang Panginoon ni Kristo. No? Ngayon, ilulusot yan, Brother Gangnam, sabihin. Hindi. Although ang Diyos ang gumawa noon, ngunit kasama si Kristo na lumikha ng kalangitan. Di ba? Ganun po ang ilulusot. Sabihin na kasama si Kristo doon sa lumikha. Although sabihin na natin na si Kristo ay siya ay hindi pa tao noon, ngunit kasama siya. Isa din siya sa mga manlilikha. Abay, alamin natin sa Biblia. Kung iilan ang manlilikha, ilan ba ang manlilikha ng langit, Brother Gannam? Kasi kung sinasabi mong kasama si Kristo, ibig sabihin dalawa na. Yung Diyos at yung Kristo. So, ibig sabihin dalawa. Ang creators o manlilikha ayon sa Biblia. Alamin natin kung ilan ang manlilikha ayon sa Biblia. Isaias 44, ang talata ay 24, ikra. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos at niyang naganyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na naglaladlad na nag-isa ng langit. Mag-isa. Mag-isa. Sinabi niya yung mag-isa, no? Hindi magdalawa. Sige. At naglalatag ng lupa. Okay. Ang liwanag pala, no? Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon na ng iyong manunubos. At niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na naglaladlad na mag-isa sa langit. Hindi po sinabi na may kasama siya nung ginawa niya ang langit, Brother Ganna. Mag-isa. Oh, ano ba ang ibig sabihin nun? Dalawa ba yun? Kapag ka isa, anong pagkakaintindi mo, Brother Gannam? Dalawa ba yun? Isa bro. O ba, isa yun? Kapag ka ang pagkakaintindi mo sa isa ay dalawa, ibang paaralan ka, baka galing ka sa ibang planeta or ibang school ang pinag-aralan mo at iba yung tinuturo, no? Oo. Kapag ka isa, isa yun. No? Hindi yung dalawa. Sabi ng Diyos,
siya ang gumawa ng kalangitan, ginawa niya ito na mag-isa. Hindi yung sinabi, ginawa ko ang kalangitan, kasama ko si Kristo. Hindi na sinabi yun eh. Kung sinabi ng Diyos na ginawa ko ang kalangitan at kalupaan at kasama ko si Kristo nang ginawa ko ito, kasama rin siyang gumawa. Kasi may mga ganun eh. Kasama ko siya pero hindi siya kasamang gumawa. May ganun eh. Pwede yun. Pero hindi sinabing kasama ko siyang gumawa dyan. Aba hindi. Sabi ng Diyos, mag-isa niyang ginawa yung kalangitan. Hindi kasama si Kristo. O kahit sabihin pa man na nandoon si Kristo, hindi rin siya kasama sa gumawa ng langit. Ito kasi ang madalas na ginagamit na mga talata ng ibang mga ngaral, Brother Gamnam, sa ibang o sa mga kakristyanuhan, na nung ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lahat-lahat nung ginawa ng Diyos ito, abay, kasama niya si Kristo doon. Kaya papaano si Kristo hindi magiging Diyos? Mula nung pinasimulan ang paggawa ng lahat ng mga bagay, maging ang lupa, ang paglikha sa lupa, ang paglikha sa tubig, no, sa mga bundok, sa lahat ng yaon, nung ginawa ng Diyos yan, kasama si Kristo. Bakit kung kasama niya si Kristo noon, kasama ba si Kristong gumawa noon o andoon lang siya? Ayun ang tanong, di ba? Dahil dyan, basahin nga natin itong lagi nilang ginagamit na talata. Sa Kawikaan 8, ang mga talata ay 22 hanggang 30 tayo, brother. Tingnan natin. Si Kristo daw po yan, Tingnan niyo. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Yan. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, ako'y naglagay mula noong araw, mula sa walang pasimula. Bago linikha ang lupa, ako'y nailabas na nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal, na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Talaga ha? Sige. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang patibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, nang nagagalak na lagi sa harap niya. Ayan. Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Sabi niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako! Tindi, no? Nung ginawa daw ang langit, andun daw siya. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas,
nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. Ayun pala eh. Nasa siping. Na gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Sabi na si Kristo daw ito. Kaya daw si Kristo ay creator dahil sa talatang ito. Kapag kapansin niyo po, kahit yung salitang Jesus Christ dito po, maging sa unan at sa hulihan niya, wala po eh. No? Ngayon, granting na si Kristo ito. Yun bang andoon ka lang ay kasama ka rin sa mga creator? Andun ka lang naman. Sabi nga dito, sabi niya, no, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Pagpalagay natin, nandoon nga si Kristo. Nung itinatag ang langit. Nung nandoon ka ba, no, kasama ka na doon sa gumagawa? Andun ka lang naman. Hindi naman sinabi, brother, na kanyang itinatag ang langit, kasama ako sa gumawa noon. Hindi ganun eh. Nandoon lang siya. Saan siya ngayon? Kasama ba siya sa mga construction worker? Saan siya? Sabi niya, nasa siping. Nasa siping. Nasa siping siya. Ngayon, ang masakit nito, ang maganda nito, Brother Ganam, no po, kung si Kristo yun, kung si Kristo yun, hindi lang pala siya nag-iisa. Bakit? Tingnan mo maging si Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay ganun din, Brother Ganam. Ano ang patunay dyan? Basahin natin, brother, ang Jeremias 1:4 hanggang 5, Ikra. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Kita mo, bago pa nag-create si Jeremias, kilala na siya ng Diyos. Bago pa nagawa si Jeremias, ay kilala na siya ng Diyos. Sabagay, walang imposible nun eh. So, hindi po pwede na sasabihin mo na ito'y tumutukoy kay Kristo. Dahil in fact, maging sa maluwalhating Quran, no po, kino-confirm ang paniniwalang ito. At hindi lang si Kristo ang naroon. Brother Ganam, hindi lang si Kristo ang naroon, kundi maging ako, maging ikaw, pati ang mga nakikinig ngayon, ay andon din sila. In fact, hindi pa nga tayo lumabas dito sa mundong ito. Hindi pa tayo lumabas sa mundong ito. Noong panahon pa lang ni Propeta Adam alayhisalam, nagsipaglabasan na tayo, brother. Sumulpot na tayo lahat. Hindi ka pa sumulpot sa mundong ito. Sa panahon pa lang ni Propeta Adam, nagkita-kits na tayo doon, brother. Anong patunay? Chapter 7, 172, Ikra. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Inna kunna an hadha ghafilin. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, at gunitain
nang ang iyong Panginoon ay nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kaniyang mga anak at kaanak-anakan. Dami nun mga anak at kaanak-anakan. At ginawa sila na sumaksi sa kanilang sarili. Kasama tayo doon, brother. Kasi kasama tayo sa kaanak-anakan ni Adam, alayhi salam. Anong sinabi doon? Pinasaksi pala tayo lahat, brother Ganam. Sabi ganito, hindi baga ako ang inyong Panginoon? Sila ay nagsabi. Lahat tayo nagsalita. Anong sabi natin? Oo, kami ay sumasaksi. Kami ay sumasaksi. Baka kayo ay magsabi sa araw na muling pagkabuhay, katotohanan kami ay hindi nakakaalam nito. Kita mo, hindi pa tayo sumulpot sa mundong ito. Sa panahon pa lang ni Adam a.s. lahat tayo pinalabas. At pinasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang. Kasi baka sa araw ng paghukom, sasabihin ng tao, hindi namin alam ang mga bagay na yan. Kaya pala, likas sa isang tao ang paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos o ang paniniwala sa Diyos. Kaya pala, likas sa isang tao ang paniniwala sa Diyos kahit na hindi natin nakikita. Dahil noon pa pala ay pinasaksi na sa atin yan, brother. Pinasumpa na pala tayo dyan. Kaya pala, likas sa tao ang paniniwala na may Diyos kahit hindi niya ito nakikita. Dahil, noon pa man, nag-exist na pala tayo. Sa makatuwid, hindi lang si Kristo ang nag-exist noon na hindi pa siya lumabas nung unang siglo o nung lumabas siya nung unang siglo, Sabi nga ni Kristo, before Abraham was, I am. That's true. Ganon din naman tayo At ang paniniwala niyan ay pinatutuhanan ng Quran na totoo yan. Dahil hindi lang si Kristo, kundi lahat tayo. Hindi po pruweba na gamitin mo yung kawikaan bilang pagpapatunay na si Kristo ay manlilikha dahil hindi lang naman pala si Kristo ang nag-exist noong unang panahon. Kundi lahat pala tayo, brother, Yan ay pinatutuhanan ng maluwalhating Quran. At hindi nga si Kristo ang lumikha ng langit at ng lupa. Kasi nga, wala siyang magagawa ng anuman sa kanyang sarili. Kahit na simpleng langaw ay hindi niya kayang gagawin. Yung lahat ng kanyang mga ginagawa, yun ay hindi sa pamamagitan o hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan o kapangyarihan. Halimbawa na lang sa panahon ni Kristo. May panahon din naman nung si Kristo, siya ay gumawa mula sa putik ng isang hugis ibon. Yan. Sabi mo, brother, si Kristo hindi nakagawa ng bulati, hindi nakagawa ng lamok at langaw. Pero bakit si Kristo nakagawa siya ng ibon sa pamagitan ng malagkit na putik? Tapos hiningahan niya ito. Pagkatapos naging totoong ibon. Ang tanong, ito ba ay ginagawa ni Kristo sa kanyang sariling kapahintulutan o dahil sa kapahintulutan ng Allah? Ito ang sabi ng Allah sa chapter 5 verse 110, Iqra. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى والدتك وإذ أيدتك بروح القدوس تكلم الناس في مهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيران
بإذني فتنفخوا فيها فتكونوا طيرا بإذني وتبرئوا أكمه والأبراس بإذني وإذ تخرجوا الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم. Ito, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, at alalahanin ng si Allah ay magwika, no, ito'y sa araw ng paghuhukom. O Jesus na anak ni Maria, iyong alalahanin ang aking kagandang loob sa iyo, at sa iyong ina nang ikaw ay aking patatagin ng Ruh al-Qudus. Ito yung si Anghel Gabriel. Upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan, sa iyong paglaki. At alalahanin ng ikaw ay aking tinuruan ng pagsulat ng Al-Hikmah, ng Torah, at ng Injil or Ebanghelyo. At alalahanin ng iyong gawin mula sa malagkit na putik ang kasing tulad sa hugis ng isang ibon. At sabi niya, sa aking kapahintulutan. Nung gumawa siya ng ibon, hindi yun magagawa Giform lang ni Kristo yan. Kung hindi ipinahintulot ng Allah, naku, hanggang putik lang yun. Hindi niya magagawang ito'y maging totoong ibon. Kasi nga, sabi niya, وَإِذْ تَقْلُقُ مِنْ بِنَتِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ. Ayan. بِإِذْنِ. Sa aking kapahintulutan. Biiznillah, sa kapahintulutan ng Allah. Ayan. Gumawa siya ng ibon sa kapahintulutan ng Allah. Kaya tama yung sinabi doon sa Juan 5:30 na si Kristo sabi niya, wala akong magagawa ng anuman sa aking sarili. Wala. Kung hindi ipahintulot ng Allah, yung pagkabuhay sa mga patay, kung hindi ipahintulot ng Allah, hindi mangyayari yun. Yung pagdilat ng mga bulag, kung hindi ipinahintulot ng Allah, hindi ito mangyayari. Yung paglakad ng mga pilay, kung hindi ipinahintulot ng Allah, hindi yun makakalakad. Naging instrumento lamang si Kristo sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinakita ng Allah ang kanyang kapangyarihan at ito'y sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sabi nga ni Kristo, wala akong magagawa sa aking sarili ng anumang bagay sa aking sarili. Kaya po, hindi po si Kristo ang manlilikha ng lahat ng bagay, langit at lupa. Ang tunay na manlilikha po ay walang iba kundi si Allah, na siyang Diyos din at Panginoon ni Hesukristo. Yan. So, dakuan natin yung debate, no? May nagtanong kasi, Brother Ganam, bakit daw nagipagdebate? Pwede daw ba sa inyong relihiyon, tinutukoy sa ating relihiyon, ang pagkikipagdebate? Ang sagot ko po ay pwede po. Sapagkat ang nagsabi po niyan ay si Allah. Chapter 16, ang talata ay 125, Iqra. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu. Yun. Hiya ahsan. Kita mo sabi niya sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, invite them
udu ila sabili rabbika bil hikmati wal isatil hasana. Aanyayahan mo ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon ng may hikma at makatwirang pangangaral. Ito ang karugtong, sabi niya. Wajadilhum. Wajadilhum billati hiya ahsan. And debate with them in a way that is the best. Yun yung English niya eh. Wajadilhum billati hiya ahsan. At makipagtalo, makipag-argue, makipagdebate sa anong paraan? Sa mabuting paraan. Kaya pwede po. Basta't ang paraan mo, ito ay hindi masama. Nagipagdebate ka naman, ang paraan mo napakasama. Hindi po pwede yun, brother. Ipinagbabawal po yan na ikay makipagdebate, lalong-lalo na doon sa mga angkan ng kasulatan sa paraan na hindi mabuti. Bawal po yun. Ito ang sabi ng Allah sa chapter 29, ang talata ay 46, Iqra. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Sabi niya, at huwag. Ayun, napakaliwanag. Pinagbawal ka agad, no? At huwag kayong makipagdebate sa angkan ng kasulatan maliban lamang sa mabuting pamamaraan. Ang liwanag, no? Brother Ganam. Wala tujadilu akhlal kitabi illa billati hiya ahsan. Sabi niya. Huwag kayong makipagtalo. Huwag kayong makipagdebate. Saan? Doon sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Sabi ng Allah. Maliban kung ang ginagawa mo, ang paraan mo ay mabuti. Illa billati hiya ahsan. Ngayon, kung hindi mabuti, huwag, bawal yun. Pero kung nasa mabuting pamaraan, abay, pwede. Pero kung hindi mabuti, hindi pwede. Ganun lang kasimple. Kaya doon po sa nagtatanong, doon sa nangyaring debate sa Osamis, no? Mabuti naman po ang pamaraan na ginawa ng ating kagalang-galang o ginagalang na Ustadz Ahmad Barcelon sapagkat hindi niyo po narinig doon na siya'y nagmura. Di ba, brother Ganam? And doon po ako mula't simula hanggang sa pagtatapos ng debate, hindi po siya nagmura. In fact, napakakalmado ng ating Ustadz, no? Ni hindi nga siya nagbitiw ng mga masasakit na salita. Yung mga reaksyon po na parang ikay galit, hindi naman talaga galit. Siyempre, kasama yun sa reaksyon mo kapag ikay nagsasalita. Yung nilalakasan mo ang boses mo. Katulad, halimbawa, ako minsan sa aking pagsasalita sa radio, nilalakasan ko ang aking boses. Hindi ibig sabihin na kapag lalakasan ko ang aking boses, ako ay nagagalit na or ako ay nang-insulto na. Hindi po. Kailangan nga lang po nating lakasan ang ating boses upang ma-emphasize mo ang isang bagay na gusto mong maintindihan ng tagapakinig. Upang marinig ng mga mahina ang pandinig yung sinasabi mo. Kaya minsan o madalas nilalakasan. Pero hindi ibig sabihin na ito ay masama o pang-insulto na. Ang masama po dyan, kapag ka ikay makipagtalakayan, ang masama po dyan, Brother Ganam, yung pong ini-insulto mo siya, no? Ini-insulto mo ang kanyang Diyos. Aba, hindi po maganda, Brother Ganam, bilang isang
mangangaral, no? Bilang isang mangangaral, no? Na ikay mang-insulto, no? Ng doon sa mga sinasamba nila. In fact, ipinagbabawal po sa ating maluwalhating Quran, Brother Gangnam, na ikay mang-insulto, lalong-lalo na kapag ang iinsultuhin mo ay yung Diyos na sinasamba, no, ng mga ating mga kababayan. Bawal po na insultuhin natin. Although mali po yung kanilang ginagawang pagsamba doon sa kanilang kinikilalang Diyos, ipinagbabawal sa atin na insultuhin yung kanilang sinasamba. Ayan. Chapter 6, 108, Iqra. ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير العلم. Yan. Sabi sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at huwag din yung insultuhin yaong sinasamba na mga hindi mananampalataya maliban pa kay Allah. Baka ang mangyari ay kanilang insultuhin si Allah sa kamalian dahilan sa kawalan ng kaalaman. Bawal po na tayo mag-insulto. Yun po masama, insultuhin mo yung sinasamba niya. Ikaw yung sinasamba mo, ribulto, peke. Sabi niya, yung sinasamba mo ribulto ay yung pag-insulto na talagang brother. Although totoo naman talagang peke, no? Totoo talagang peke yung sinasamba niya. Pero yung pang-insulto na kumbaga, yung sinasabi na kumbaga pang below the belt talaga, no? So, ipinagbabawal po yan sa ating maluwalhating Quran. Yung tawagin mo siya na siya ay mangmang. Tawagin mo siya na siya ay ulupong. Tawagin mo na siya ay ahas. Abay, bawal po yan sa katuruan sa Islam na ikaw po ay mag-insulto o magmura o tawagin mo yung isang tao na ulupong o ahas. Bawal po yan sa amin, no? Si Kristo lang po ang may gawa niyan at ginagaya pa nga ng ibang mga mangangaral ngayon, eh. Sa Biblia po kasi, hindi po bawal, Brother Gangnam, ang magmura. No? Sa Biblia, hindi bawal bawal ang magmura, hindi bawal doon, eh. Kaya nga, may mga mangangaral ngayon na nagsulputan at mahilig silang magmura. Abay, bakit sila mahilig magmura? Dahil ginagaya nila si Kristo na kung saan sa Biblia po siya ay nagmumura. Ano po ang patunay na si Kristo ay nagmumura sa Biblia? Ito po, sabi niya sa, ako na magbabasa, brother, no? Mateo 3, ang talata ay 7. Tingnan natin. Sabi niya ay ganito. Ay, hindi pa si Kristo ito, eh. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupang! Kita mo. Si Juan Bautista yun. Sinirmunan niya, brother. Sino ang sinirmunan niya? Yung mga Hudiyo. Tinawag niya itong mga lahi ng mga ulupong. Alam mo, ulupong, brother, brother Ganam? Ahas yun, eh. Ahas. Kayong lahi ng mga ahas. Kita mo? Sa Biblia po, hindi bawal ang magmura. Kapag ang mumurahin mo ay hindi mo kapatid, sa Biblia pwede yun, eh. Bawal nga lang magmura, ayon sa Biblia, kapag ang mumurahin mo ay yung kapatid mo. Pero kung hindi mo kapatid, sa Biblia, hala, sige, murahin mo yan. Kaya si Kristo, nagmumura siya, eh. Sabi ni Kristo, sa Mateo 12:39, sabi niya, datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masasama. Kita mo, tinawag ni brother, lahing mga masasama at mapangalunya. Grabe, matindi ito, brother. Ikaw ba naman, tawagin kang lahing masama. Anong pakiramdam mo, brother Ganam? Talagang masasaktan ka rin, no? Kahit na ikay masama, tapos tawagin ka pang masama,
talagang masasaktan ka nun. Okay, sa Biblia po, hindi bawal ang magmura. Sa amin po, bawal po magmura. Whether kaharap mo ay kapatid mo sa panampalataya or hindi, ay bawal po yan, no? Sapagkat ang pinag-utos po sa amin ng propeta, kung wala kang masabing maganda, tumahimik ka. Ngayon, kung meron ka rin lang namang masabing maganda, huwag kang tumahimik. Mas mabuti na yung magsalita ka, basta't ang sinasabi mo ay maganda, kaysa naman tahimik ka. Ganun po ang prinsipyo sa Islam At mas mabuti na yung tahimik ka, kaysa ang sasabihin mo ay masama. Ganun po yan. So, doon po sa nakaraang debate, mabuti po ang nangyari, dahil nagiging maginoo, nagiging ito po ay napaka-gentleman ang dating, talagang the best na pamamaraan, walang nangyaring batuhan ng mga masasakit na salita, Ito ay purely religious activity at naging matagumpay naman, alhamdulillah, ang nangyaring debate ito. Nawa ay magkaroon pa ng susunod na mga talakayan katulad ng nangyaring ganoon sa Osamis. Balita ko, Brother Ganam, baka matuloy ang rematch ng ating Brother Abdullah Masangki versus Wendell Talibong. Maganda yun, abangan natin. And then, meron pang Indasan at saka Talibong na niluluto ngayon. Iwan ko, sana matutuloy din. At marami pang iba. Pila na, bro. Nagapila na. Inshallah. So, sunod-sunod na yan. Inshallah. Ito'y parang isang avenue o daan para na rin sa pagtayo ng iba pang mas maraming mga debaters sa Islam na magsulputan dito sa Pilipinas. Inshallah. So, wala na tayong oras, brother. Magpaalam ka na. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig. Tayo po ay magpapakinggan ulit sa sunod na Sabado. Assalamualaikum. At ako rin po, ako ay nagpapasalamat sa aking mga taga-subaybay sa inyong walang sawang pakikinig sa ating palatuntunan at maging sa ating mga taga-subaybay sa YouTube, diyan po sa iba't ibang panig ng mundo, sa Middle East at maging sa saan man, Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig na ating palatuntunan. Nawa ay makakuha kayo ng magandang aral. Kunin niyo yung mabuti. At kung may marinig kayong masama o hindi mabuti, iwan niyo, mga kapatid. Hanggang dito na lamang po at ito ang inyong kapatid, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natalakay.